Mapagpalang araw sa lahat. Tayo ay nasa ikawalong linggo at huling linggo ng ikatlong markahan. Ang ating paksa sa linggong ito ay ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa pambansang interes. Ako, si Maestra Tessa na makakasama ninyo sa Araling Panlipunan 6 sa pagtalakay sa ating paksang aralin. Ang layunin ng ating paksang aralin ay napahahalagahan ang pagtatanggol ng mga Pilipino sa pambansang interes. Ngunit tulad ng dati, bago natin ituloy ang pagtalakay sa ating paksang aralin para sa linggong ito, subukin natin ang unang gawain. Panuto, ano-ano ang mga pambansang interes? Lagyan ng thumbs up ang kahon. Ekonomiya, kalusugan, kapayapaan, pamilya, pagkakakilanlan, kultura, digmaan, at kalayaan. Lalagyan nyo lang ng thumbs up ang loob ng kahon kung ito ay pagpapakita ng pambansang interes. Isulat ang inyong kasagutan sa inyong kwaderno. Ikalawang gawain, balikan. Saang aspekto kasali ang mga sumusunod? Isulat ang titik ng tamang sagot. A. Kalayaan, L. Kultura, H. Ekonomiya, C. Teritoryo, W. Pamahalaan. Number 1. Filipino First Policy. Number 2. OSROC's Mission. Number 3. Colonial Mentality. Number 4. Soberanya. At number 5. Martial Law. Isulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno at iwawasto natin pagkatapos ng ating aralin. Ating ipagpatuloy ang ating aralin, paksang aralin sa linggong ito. Tuklasin. Mahalaga ba ang kalayaan, ekonomiya, kapayapaan, at pagkakapantay-pantay sa sambayan ng Pilipino? Hindi mabubuo ang isang pamahalaan kung ang mga aspekto na ito ay wala sa kanila. Lalong hindi magiging matagumpay ang isang estado kung hindi nila nakakamit ang suporta at pagmamahal ng taong bayan. Ating suriin. Pambansang interes, ano ba ito? Ang pambansang interes ay ang karaniwang interes ng mga tao at ng buong bansa. Ito ay layunin at ambisyon ng isang bansa. Ito man ay pang-ekonomiya, pang-militar o pang-kultural. Ang pambansang interes ay sumasaklaw din sa pagprotekta sa pisikal, politikal, at kultural o pagkakakilanlan ng isang estado. Ang pambansang interes ay nahahati sa tatlong pagkakakilanlan. Ito ay ang mga sumusunod. A. Pisikal. Ito ang pagpapanatili ng kalayaan, kapayapaan, at pagtatanggol sa teritoryo ng isang bansa. B. Politikal. Ito ay hindi lamang tumutukoy sa kaayusang panlipunan, ngunit dapat ding tiyakin ang kasaganaan at kasarinlan ng bansa at pagpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan. C. Kultural ay ang pagpapanatili at pagmamalaki ng sariling kasaysayan at pagkakakilanlan na siyang dapat taglayin ng mga mamamayan ng isang estado. Yan ang tatlong pagkakahati-hati ng pambansang interes. Magmula kay Pangulong Manuel A. Roxas hanggang kay Pangulong Ferdinand E. Marcos, ipinagtanggol nila ang teritoryo ng Pilipinas. Kaakibat ang kalayaan nito sa iba't ibang bansa nais sumakop sa atin. Gumawa
gumawa rin sila ng iba't ibang pamamaraan upang masolusyonan ang mga suliranin sa kabuhayan, edukasyon, at maging ang mga pagpapakilala ng ating bansa sa mga karatig bansa. Hindi lamang ang mga nasa pamahalaan ang dapat gumawa ng paraan upang ang mga pambansang interes na ito ay makamit at manatili sa isang estado. Bagkus, dapat ay palaging nilang kabalikat ang sambayanang Pilipino. Nakasaad sa panimula ng ating saligang batas na kami ang makapangyarihang sambayanang Pilipino na humihingi ng tulong sa makapangyarihang Diyos upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at matatag na isang pamahalaan na kakatawan sa aming mga mithiin at mga lunggatiin. Magtataguyod ng kabutihan ng bawat isa, mangangalaga at magpapaunlad ng aming kamanahan, at titiyak para sa aming sarili at ang susunod na mga biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng pananalig ng batas at ng pamahalaang puspos ng katotohanan, katarungan, kalayaan, pag-ibig, pagkakapantay-pantay, at kapayapaan ay naglalagda at naghahayag ng konstitusyong ito. Mula sa ating mga paksang aralin na tinalakay, ating pagyamanin ang gagawin natin. Muli ito nating gagawin sa ating kwaderno. Ang panuto sa titik A, ayusin ang mga titik upang mabuo ang salitang kailangan sa pagbuo ng kaisipan. Dapat panatilihin, ayusin ang mga titik, patlang ng isang bansa upang patuloy ang pag-unlad nito. Ikalawa, mahalin at ipagmalaki ang ating patlang. Ikatlo, ang patlang ang gumagawa ng paraan upang umunlad ang ating ekonomiya. Ikaapat, marapat lamang na blank o patlang ng sambayanan ang ating pambansang interes. At ikalima at huling bilang para sa gawaing pagyamanin, ang pambansang interes ang patlang ng isang demokratikong bansa at ng mamamayan. Muli ating iwawasto ang gawain na ito pagkatapos ng ating aralin. Gawin natin ang isa-isip. Bilang isang kabataan at mamamayan ng bansang Pilipinas, paano mo matuturuan ang kabataang kagaya mo na pangalagaan at ipagtanggol ang ating pambansang interes? Sumulat ng maikling talata na binubuo ng 5 pangungusap at isulat ito sa inyong kwaderno. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang gawin ang bagay na ito. Tayo'y tumungo sa gawaing isagawa. Tingnan at pag-aralan ang bawat larawan. Bilang isang mamamayan, concerned citizen, ano ang maipapayo mo sa mga namumuno sa ating pamahalaan upang mapangalagaan ang ating pambansang interes? Isulat ang sagot sa kwaderno. Pipili lamang kayo ng isang larawan para inyong gawing basihan. At para sa ating huling gawain, ang tayahin. Panuto, isulat ang T kung ang pinahahayag ay wasto at DT kung ang pahayag ay hindi wasto. Dapat pahalagahan ang ating kalayaan na ipinaglaban ng ating mga kapwa Pilipino
noon maging sa kasalukuyan. Ikalawa, ang dapat lang magtanggol sa pambansang interes ay ang mga namumuno sa pamahalaan. Ikatlong bilang, walang sariling kultura ang Pilipinas. Nahaluan ito ng iba't ibang kultura ng mga bansang sumakop sa atin. Ikaapat, maraming mga ahensya ng pamahalaan na nangalaga sa teritoryo ng bansa. Ikalima, tuling bilang, dapat sundin ang mga batas na nakasulat sa ating konstitusyon. At para sa titik B, kumpletuhin ang tula. Piliin ang nawawalang salita upang mabuo ang mensahe na gustong iparating ng tula sa atin. Ang pipiliing salita ay nakapaloob sa kahon. Pagtatanggol, pambansang interes, hinahangad, makakamit, makikinabang. Pambansang interes, kailangan nga ba? Bawat bansa, bawat mamamayan ay may patlang. Upang maging maganda, handa, at maunlad ang bansa. Hindi patlang ang pambansang interes na tinatamasa. Kung ang patlang dito ay gagampanan lang ng iba. Huwag maging makasarili dahil lahat naman ay patlang. Sa kalayaan, katarungan, at pagkakapantay-pantay, huwag sayangin ang pakikipaglaban ng mga Pilipinong binantayan ang patlang ng ating tinatamasa sa kasalukuyan. Naway natagpusan ninyo ang gawaing tayahin. Bilang performance task, number 4, sumulat ng isang liham sa short typewriting paper para sa mga namumuno sa ating pamahalaan. Iparating sa kanila ang inyong hiling tungkol sa ating pambansang interes upang ito ay mapanatili sa inyo at sa mga bagong henerasyon. Iyan ang magsisilbing performance task number 4. At para iwasto ang ating mga gawain, narito ang susi sa pagwawasto. Iwasto ng matapat ang inyong mga gawain. Sa subukin, narito ang mga kasagutan. Narito ang mga kasagutan sa balikan. Ang mga kasagutan sa pagyamanin. At ang kasagutan sa tayahin, A at ba. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin sa ikawalong linggo ng ikatlong markahan. Huwag kalimutang mag-share, mag-like, at mag-subscribe. I-click ang notification bell para sa mga susunod na mga paksang aralin. Sa susunod na markahan at huling markahan ng ating Araling Panlipunan. Dito lang sa Araling Panlipunan 6, sama-sama nating tuklasin ang ating kasaysayan. Maraming salamat, mapagpalang araw sa lahat.